Good morning mga kaguardians. Karating lang galing duty. So panggabi tayo, panggabi. Mayroon lang akong i-share sa inyo na hindi pa naituturo ng kahit sinong guro o sino mang mga profesional. Ito ay ayon lang sa aking kaalaman. Tungkol to sa paglikha ng Diyos sa tao. At dito nyo malalaman kung gaano talaga katalino ang Diyos na likhain ng tao, ilikha yung tao. So example, sa paglikha ng Diyos sa tao, in-step by step niya. Yung utak, inilagay niya rito sa ibabaw. So yung mata, dito niya inilagay sa gitna. At yung tainga naman ay nasa tapat nung mata. So nandito yung bunganga. Ganun yung ginawa yung tao. So bakit? Bakit niya ginanon yung paglikha sa tao? Una, ang naiisip kasi ng utak, nakikita ng mata dito lahat ng mga naiisip ng utak, nakikita ng mata. Yung nakikita ng mata, importante si bunganga. Kasi yung nakikita ng mata, kung wala namang bunganga, so hindi niya i-discuss, hindi niya i-deliver. So kaya para makumpleto lahat, ang ginawa ngayon ni mata, pinarating niya ngayon sa bunganga. Si bunganga naman ngayon na mag-deliver. So bakit nagkaroon ng tainga? Ang tainga naman ang didinig doon sa dinidiscuss ng bunganga. Kaya lang, sa tao, wala naman talagang walang bubo sa tao. Walang mahina sa tao. Lahat yan pantay-pantay na ginawa ng Diyos. Kaya lang kasi ang ginawa naman nitong tao, sinubrahan naman yung pag-iisip. Yung utak niya, okay na yun, nandito sa ibabaw eh. Na maiisip niya lahat dito sa baba. Ang ginawa naman ng utak, sinubrahan niya ngayon sa isip. Ganun yung tao eh. Gusto niya lagpasan. Gusto niya lagpasan yung talino ng Diyos. So ang dami niyang naiisip, kung ano-ano yung iniisip niya, di ko lang alam. Kung pilit niyang ilagay dito sa pagitan ng matatay nga yung utak niya, sa dami ng iniisip niya, naguluhan ngayon si mata. So ganun ang nangyari kay mata, ang dami na rin tinitingnan. Yung sa dami niyang tinitingnan, pati si bunganga, nahirapan na rin. Nahirapan na nga si bunganga, paano niya i-discuss? Ang kinalabasan ngayon, dahil nga sa dami na nakikita ni mata, sa dami iniisip ni utak, nahirapan si bunganga ngayon. Yung kinalabasan, marites. Naging marites. Kaya yung mga tatamaan na ito, wag niyong baguhin kung ano yung ginawa ng Diyos sa inyo. Kasi mahirap. Utak natin nandito sa ibabaw. Ngayon, mata natin nandito. Bunganga natin nandito yung tainga. Kasi yung naiisip ng utak natin, nakikita ng mata. Yung nakikita ng mata, dinidiscuss ni bunganga. Ngayon, yung utak na yan, kung pilit mong ilagay dito sa pagitan ng mata at tainga, ay hindi normal yun. At yung utak mo, dami mong iniisip, na gusto mong baguhin yung paglikha sa'yo ng Diyos, naguluhan na si mata ngayon kasi ang dami mong iniisip, ang dami niyang titingnan. Ngayon, sa dami mong tinitingnan, ang dami rin i-discuss ni bunganga ngayon. Ang kinalabasan ngayon, marites. Kaya kayo dyan, isa lang dapat isipin mo kung saan kayo pupunta, kung ano yung naisip mo, yun lang. Huwag mo nang damihan, kaya baka maguluhan yung mata, maguluhan din yung bunganga, ang kakalabasan, marites. Kahit sinong profesor, kahit sinong dyan, wala pang nakapag-discuss sa inyo na bakit yung utak natin nandito sa ibabaw, yung mata natin nandito, yung tainga natin nandito, yung bunganga natin nandito sa baba. Kasi yung naiisip ng utak, kasi kailangan man-neutralize niya eh, makita niya lahat dun sa baba eh, kung anong mga nangyayari maisip niya lahat ng nangyayari sa baba, makikita ng mata lahat dun sa baba. Yung naiisip ng utak, nakikita ng mata. Ngayon yung nakikita ng mata, si bunganga ngayon magdi-deliver nun. Si bunganga ngayon magpaparating. Si tainga naman ngayon ang didinig para makumpleto lahat. Yung ginawa ngayon ng tao, gusto niya lagpasan yung talino ng Diyos. Ayun nga. Sa sobrang talino niya, dami niyang iniisip, pati si mata ngayon naguluhan. Kasi ang dami niyang titingnan. Ngayon, sa dami niyang titingnan, pati si bunganga ngayon naguluhan.
Kasi ang dami nakikita ni mata, di ang dami niya din niya i-discuss. Ngayon, ang kinalabasan naging marites. Naging parites. Kaya mga ka-guardians, huwag natin lampasan yung talino ng Diyos. Kung ano yung binigay niya sa atin, kung ano yung paglikha niya sa atin. Yun lang. Isipin lang natin lagi na yung utak natin nasa itaas. Walang pwedeng papantay na kahit sinong tao dyan. Kasi yung mga nangyayari sa buhay nila, kung anong mayroon sila, gawa ng tao yan. Hindi likha ng Diyos yan. Kasi yung likha ng Diyos, tayo yun. At mga hayop. Puno, tubig, lupa. At saka yung mga pananim. Pero yung pag-iisip natin na baguhin natin, ulampasan natin yung talino ng Diyos, yun ang hindi pwede. Kasi baka mamaya maguluhan si mata. Sa dami ng iniisip mo, ang dami rin yan titingnan. Ngayon, pati si bunganga ngayon, mahirapan mag-discuss ngayon kasi ang daming tinitingnan ni mata, ang dami rin niyang i-discuss. Kaya ang kinalabasan, naging marites. Naging parites. So, yun lang. Kasi wala pang nakapag-discuss niya na kahit sinong mga guro o sino mang mga professional niyan o kahit sino mang mga di ko na pangalanan kung ano mga alagad ng simbahan, wala pang nakapagsabi sa inyo yan na ganun katalino ang Diyos. Mantakin mo yung utak na sa ibabaw inilagay, yung mata dito nilagay sa gitna, tapat ng tainga, yung bunganga nasa ibaba, kasi may purpose pala yun. Yun nga, sinabi ko na nga, una, naiisip ng utak, nakikita ng mata. Eh siya inibabaw kasi lahat dito nangyayari sa baba, naiisip niya at nakikita ngayon ni mata. At ngayon naman si bunganga ang magdi-deliver. Ngayon naman si tainga, kaya nilagay niya rito sa gitna para yung nakikita ng mata, naiisip ng utak, at saka discuss ni bunganga, masagat niya lahat. Kaya dalawang tainga inilagay, kaya ngayon tainga natin paharap. Gamitin lang natin sa maayos. Kasi kung dami nating iniisip, dami nating titingnan, marami ding i-discuss si bunganga. Ang kakalabasan dyan marites. So, good morning sa inyo lahat.